Disclaimer. The following story is a work of fiction created solely from the author's imagination. Any similarities to actual persons, living or dead, or actual events, situations, environments, or locales are purely coincidental and not intentional. The characters, events, and settings portrayed in this story are products of the author's imagination and are used fictitiously. Thank you for understanding that this work is purely a creative endeavor and not meant to depict any real-life occurrences. Thank you po kuya. Sabi ko kay kuya taxi driver na sumundo sa akin kanina sa airport. Ngayon ay nasa tapat na kami ng bahay ko dito sa La Union. Ibinaba nito ang maleta ko mula sa kanyang taxi at ngumiti sa akin. Walang anuman sir, sagot naman nito. Tumango naman ako at bahagyang ngumiti bago ako nagsimulang maglakad papasok sa bahay namin. Pagkapasok ko ay agad namang bumungad sa akin ang maalikabok na living room. Nakatakip pa ng puting mga tela ang mga gamit dito. Amoy na amoy ko ang 2 taon na nakalipas mula sa loob ng bahay. Yes, 2 years na walang tumira sa bahay na ito. 2 years ago kasi ay nagpasya kami ni Papa na lumipad papuntang Canada. Ngayon lang ako nakabalik and hindi na ito gaya ng dati. Ang lungkot nitong pagmasdan. Pumasok na nga ako at dumiretso sa kwarto ko dati. Ako nga pala si Kenji Soriano, 24 years old. Isa akong business administration graduate pero hindi ko na-practice ang tinapos ko dahil nga kinailangan naming magpunta ni Papa sa Canada 3 months after kong makagraduate. Pagkapasok ko sa kwarto ko dati ay inayos ko ito saglit. Kahit medyo pagod ako mula sa mahabang bahe, ay tiniis ko na lang iyon para naman hindi ako sa maalikabok na kwarto magpapahinga. Pagkatapos ko namang maglinis ay agad naman akong naligo na. May whole body mirror sa CR namin. Dito ay kitang-kita ko ang kabuuan ng katawan ko. Kahit 2 years na ang lumipas, ay wala namang masyadong nagbago sa hitsura ko. Aminado ako na may hitsura ako. Marami kasing nagsasabi noon sa akin at noong nag-aaral pa ako ay madaming modeling agencies ang kumukontact sa amin ni Papa. Pero always naming tinatanggihan ang mga iyon dahil wala naman akong interest sa pagmomodel o pag-aartista. 5'9" ang tangkad ko at may maamong mukha. Meron akong itim na mga mata, matangos na ilong at manipis na mga labi. Slim din ako pero hindi naman payat. Masasabi ko na may kaunti din naman akong laman na naayon sa figura ng aking pangangatawan. Wala akong toned or defined na abs at biceps. Pero pwede pa rin namang elaban ang katawan ko sa mga gym rats kung sakali dahil maganda pa rin naman ang hubog ng sa akin. Sakto lang din ang kulay ng balat ko, hindi kaputian pero hindi rin naman masasabing moreno. Kadalasan din ng mga gusto kong porma ay simple lang. Sa simpleng t-shirt lang at shorts o pantalon ay okay na ako. Simple lang pero minsan ay kapansin-pansin ako dahil malinis ako tignan. Isa akong introvert, hindi ako mahilig makihalubilo o mas tama pa atang sabihin na hindi ko talaga alam makihalubilo sa madaming tao maliban kung sa mga taong ka-close ko na. Hindi ko rin alam mag-sustain ng conversation lalo na sa mga hindi ko ka-close at hindi kakilala. I am a one question, one answer type of a guy. Pero that doesn't mean naman na ayaw ko talaga makipag-usap. Sadyang nauunahan lang ako ng hiya o minsan ay nervyos. May isang bagay akong lihim. Isa akong pusong binabae. Sa kabila ng maganda kong pangangatawan at hitsura, ay nagtatago ang tunay kong pagkatao. Pero kahit na ganun pa ako ay never akong nakagawa at gagawa ng mga bagay na ikapapahamak ko. Minsan lang ako na-attract sa same sex. Yun ay nung high school pa ako. Pero hindi ko yun masyadong pinansin dahil hindi iyon ang mga priorities ko before. Ang gusto ko lang noong mga panahong iyon ay ang mag-aral at makapagtapos. Pagkatapos ko maligo ay doon na ako nag-decide na magpahinga. Kinaumagahan ay itinuloy ko ang paglilinis sa buong bahay. Madali ko din namang natapos yun dahil mga alikabok lang din naman ang kailangang alisin. May paunti-unting mga kalat at sapot pero bukod doon ay wala na. Inalis ko lang din ang mga puting tela na nakatakip sa mga gamit. Dahil nga may telang nakatakip ang mga gamit sa bahay, ay hindi maalikabok ang mga ito, kaya mas napadali ang paglilinis ko. 3:00 ng hapon nang mapansin ko na may mga taong sumisilip sa gate ng bahay. Marahil ay nagtataka sila kung bakit bukas ang mga bintana ng bahay na 2 years din na nawala ng tao. Napangiti naman ako nang makita ko ang pamilyar na mukha ni Aling Teresita. Nakangiti akong lumabas para bumati. Tuwang-tuwa naman ito nung ako ay makita at saglit pang nakipagkamustahan. Siya ang may-ari ng tindahan sa tapat ng bahay namin.
Lagi akong tumatambay doon dati lalo na pagdating ng hapon. Magiliw itong kausap. Palibhasa noon ay tinuring niya akong anak dahil wala nga itong naging anak at maaga ding namayapa ang dati nitong asawa. Nang bandang mag-aalas 4 na nung pumasok ako sa bahay, umupo ako sa sofa at dahil sa katahimikan ay nakadama ako ng lungkot. Naalala ko ang mga nakaraang sinubukan ko ding kalimutan. Dahil sa lungkot na nararamdaman ay hindi ko na malayang napatayo na pala ako at lumabas ng bahay. Sunset na iyon at dinadama ko ang sariwang hangin na dumadampi sa aking balat. Ang gandang pakinggan ng mga hampas ng alon na animo ay nakikikipaghabulan sa isa't isa. Nakita ko na lang ang sarili ko dito sa favorite place ko dati way back when I was in college. Isang tahimik na beach na hindi naman kalayuan sa amin. Nakatayo ako sa dalampasigan at dinadama ang hangin. Ang liwanag ng papalubog ng araw, ang malamig na buhangin at ang tubig dagat na inaabot ang mga paa ko sa bawat alon nito. Kasabay noon ay ang pag-alaala ko sa mga naganap bago kami umalis ni Papa. Nakadama ako ng kirot sa aking puso. Malungkot akong nakatanaw sa kawalan na unti-unti ay nagiging malabo dahil sa mainit na likidong gustong kumawala rito. Pilit ko iyong pinigilan at marahang itinakip ang aking palad sa aking mukha. Pilitin ko mang pigilan pero hindi ko na namalayan ang pagbagsak ng aking mga luha at kasabay noon ay ang pagbabalik ng mga masasaya at masasakit na mga alaala. At ang pagbanggit ko sa pangalan na kay tagal ko ding sinubukang kalimutan. Norman, marahang wika ko kasabay ng pagsunod-sunod na tulo ng aking luha. Nagsimula ang lahat nung ako ay 4th year college. 21 years old ako at business administration ang kursong kinukuha ko. Kakatapos pa lang naming mag-enroll noon ng mga kaibigan ko. 3 kami sa grupo. Si Chris, short for Christina, 20 years old. Siya ay kabaliktaran ko. Kung gaano ako katahimik ay siya namang kinaingay at kina-adventurous niyang tao. 5'5" ang tangkad nito at maganda din. Mabait din ito at siya ang kaibigan na alam mong nakaharap man o hindi sa iyo ay pagtatanggol ka sa kahit na kanino. Galing siya sa isang may kayang pamilya. Madalas nga ito ang sumasagot ng mga lakad namin kahit minsan ay ayaw kong sumama pero lagi niya akong napipilit at nagsasabing siya ang bahala sa lahat. Akala nga ng iba ay siya ang girlfriend ko kahit na ang totoo ay sadyang close lang kami. Ang isa pa ay si Mark, 21 years old din at mas matanda lang ng ilang buwan sa akin. Gwapo din si Mark, matipuno at matangkad ito sa height na 5'10". Moreno ito at may nangaakit na mga mata. Madalas din itong mag-gym at part ng basketball team, kaya meron itong toned and defined muscles, lalo na ang abs nito at biceps. Sa aming tatlo ay ito ang may normal na pag-uugali. Kung si Chris ay extroverted na tao at ako naman ay introverted. Si Mark naman ay balanced. May mga pagkakataong tahimik din ito at may pagkakataong mag-iingay din depende sa sitwasyon, okasyon, pagkakataon at sa mga taong kasama. Kami ang magbabarkada at mahal ko sila bilang aking mga matalik na kaibigan. Meron pa palang isang bagay na dahilan kung bakit ko sila mas naging close. Alam nilang dalawa ang tunay kong pagkatao. Hindi naman kapansin-pansin na bakla ako dahil hindi naman ako malambot magsalita at gumalaw. Hindi man ako kasing tigas gumalaw ni Mark, ay hindi din naman ako kasing lambot gumalaw at magsalita gaya ni Chris. Kumbaga ay neutral lang ako. Hindi mo mapapansin ang tunay ko na pagkatao maliban kung aamin ako. Marahil ay pagkakamalan mo lang akong lalaking mahinhin. Nalaman ni Chris ang tunay kong pagkatao noong minsan ay nalasing ako ng beer sa bahay nila at napaamin ako dito. Siyempre ay nagulat ito noong umpisa pero niyakap lang niya ako at sinabing mahal daw ako nito kahit ano pa man daw ako. Simula noon ay mas naging close pa kami. Samantalang kay Mark naman ay napaamin ako sa kanya. Noong minsan ay pinagtapat nito sa akin na nagseselos daw ito sa closeness namin ni Chris. Inamin nito sa akin na may gusto siya kay Chris. Dahil sa mga sinabi nito ay minabuti ko na din na sabihin kay Mark ang totoo. Naging magkaibigan naman na kami ni Mark bago pa ang mga pag-aamin at naging komportable naman ako sa kanya. Kaya walang kaso sa akin kung malalaman man niya. Pakiramdam ko naman kasi ay matatanggap ako nito sa kahit na sino pa ako. At hindi nga ako nagkamali. Nung nalaman nito ang lahat, ay mas naging close pa kami. Isang hapon ay nasa school kaming tatlo. Sa paborito namin na tambayan sa likod ng building namin kung saan ay may malaking puno at may sementadong mesa at upuan.
Presko kasi doon at tahimik lalo na pag ganitong hapon. Tinatapos namin yung project namin sa isang subject na magkakaklase kami. Kami ni Chris ay magkaklase sa lahat ng subjects, mapa major subject man or minor. Si Mark naman, since transferee siya nung third year pa lang kami, ay may mga subject siyang kailangang kunin. Dahil iba ang title ng subject o kaya naman ay iba ang course number. Meron din namang nakuha na niya in advance at natapos na. Uy! Kenji and Mark, ano? Tuloy ba ulit later sa bahay? Tanong sa akin ni Chris, tapos na kami sa ginagawa at nagliligpit ng mga gamit. Tumingin ako sa kanya at marahang umiling. Hindi muna ako ha, sasamahan ko kasi si Papa. Dadalhin namin yung car niya sa car shop dun sa bayan kasi ay may issue ata. Tumingin naman ako kay Mark at kumindat. Si Mark na lang muna. Dagdag ko pa, bigla namang napaubo si Mark at namula na halatang mukhang nabigla sa sinabi ko. Hindi pa nga alam ni Chris na crush siya ni Mark. Ang alam kasi ni Chris ay sa akin may gusto ang kaibigan namin. Ewan ko ba pero malakas ang paniniwala ni Chris na may feelings daw sa akin si Mark at kami daw ang meant to be. Tumingin si Chris kay Mark at ngumiti. Okay, uy, Mark, ikaw na lang magdala ng foods ha? Umakbay pa ito kay Mark dahilan para mas mamula ang mukha ni Mark. Tumango-tango naman ito na halatang hindi siya komportable sa ganong posisyon nila. Na paano ka Mark? Bakit nagre-red yung mukha mo? Are you sick? Sunod-sunod naman ang tanong ni Chris na mapansing hindi nagsasalita si Mark at pulang-pula ang mukha. Bigla namang tumayo si Mark. Okay, see you na lang later sa inyo Chris. Wika ni Mark at padampot na kinuha ang mga gamit at lakad takbo na umalis. OMG, what happened to that guy? Anyway, nagkibit balikat na lang ito habang kinukuha naman ang bag niya at marahang isinalansan ang mga nagkalat na gamit sa sementong lamesa. Hindi ko alam. Wika ko na lang at marahang ngumiti at nagsimula na ring ayusin ang sarili kong mga gamit. You know what? Smile more, Kenji. Ganyan dapat. Mas may in love sa'yo si Mark. OMG, you are such a cutie. Kinikilig na wika nito sa akin at marahan na akong hinila at naglakad na pauwi. Alam mo Chris, wala ngang gusto sa akin si Mark. Wika ko sa kanya. No. I promise Kenji. Super obvious kaya na may gusto siya sa'yo. Bet ka niya and I promise. Pagpipilit nito, umiling lang naman na ako at nagsimula na maglakad. Madalas kaming tumambay sa bahay nila Chris. Mas gusto ng parents niya na doon na lang kami tumambay. Kung sa bagay ay babae kasi ito at natural lang na mas protektado ito ng pamilya niya. Hindi naman kaso kina tita at tito na parehas kaming lalaki ni Mark na pumupunta doon. Basta ang rule lang nila sa amin ay kung tatambay kami sa bahay nila, ay hindi kami maaring magsara ng pinto. Doon kasi kami lagi sa kwarto ni Chris. Hindi naman sa wala silang tiwala sa amin, pero isa itong way para wala kaming gagawing mapupusok na bagay-bagay. Wika nga ni Tito, mga bata pa kayo. And I know you are friends pero meron at merong temptation na susubok sa mura pa ninyong mga pag-isip. At para hindi iyon ma-entertain ng utak nyo ay mas okay na ito. This way mga anak, ay hindi kayo makakagawa ng mga bagay na hindi pa akma sa edad nyo. We just want to help you guys na sa tukso na maaring sumubok sa inyo at ayaw kong dumating sa punto na makagawa kayo ng mga bagay na pagsisisihan nyo sa huli. I hope you all understand. Mahabang saad ni Tito. Maliwanag naman sa amin ni Mark ang ibig iparating na mensahe ni Tito at malinaw pa sa sikat ng araw na hindi namin iyon gagawin. Lalo na ako. Si Mark naman, kahit may gusto ito kay Chris, ay alam ko namang responsible itong tao. Kaya tiwala ako sa kanya. Nang hapon nga na iyon ay nagpunta kami ni Papa sa car shop sa bayan para ipa-check up ang kotse ni Papa. Wala akong alam sa kotse, kaya hindi na ako nag-usisa pa sa kung ano ang mali sa kotse ni Papa. Basta ang alam ko lang ay nandito kami para ipayos yon. Pagkapasok namin sa shop ay agad akong nakaamoy ng gasolina, gulong na parang nasusunog at kung ano-ano pa. Medyo maingay din dun dahil may mga naka-on na mga makina na hindi ko naman alam kung para saan. Kausap ngayon ni Papa ang may-ari. Pare, maswerte ka kasi free ngayon itong bata ko na napakagaling pag-dating sa mga kotse. Wika ng may-ari. Talaga ba? Pues, please naman at pakisabi na pa-check ako kung ano ang sira ng kotse ko kasi ay kailangan ko ito. Ang hirap mag-commute lalo na at panggabi ang shift ko. Wika ni Papa. Si Papa nga pala ay isang operations manager sa isang call center company sa kabilang bayan. Mahirap nga naman talaga ang mag-commute para sa kanya kasi ay sa kabilang bayan pa ang office nila at midnight ang oras ng trabaho nito.
Norman, tawag naman ng isa sa isang nakatalikod na lalaki sa di kalayuan. Agad itong lumingon sa amin at agad akong napatitig sa kanyang mukha. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kung anong nabuhay sa aking emosyon. Parang bumagal ang oras at mabagal ang mga kilos ng mga tao. Maging ang tinawag ng may-ari na ang pangalan ay Norman. Ngumiti ito at agad kong napansin ang manipis nitong lips na parang kulay rosas. Napansin ko din ang mapuputi nitong mga pantay-pantay ng ngipin. Pero ang ikinalunok ko ay ang nakakapanghina nitong ngiti. Para akong naestatwa sa kinatatayuan ko at sa mabagal nitong pagkilos, ay mas lalo kong napapansin ang kagwapuhan nito na sa tingin ko ay marami ng pinaiyak na mga kababaihan at mga binabae. Habang marahan itong naglalakad papalapit sa amin, dahil nga sa pakiramdam ko ay nag-slow-mo ang lahat, ay kasabay nito ang pagtitig ko sa kanya. Maingay at mabaho ang lugar noong pumasok kami. Pero ngayon ay hindi ko na alintana ang amoy ng paligid at kahit na ingay kanina, ay ang tibok ng puso ko na lang ang naririnig ko.